Okay, ako. Alam natin lahat, napakalakas ni Sara ngayon, walang kalaban. Yung kulang na laban na lang ito ng tayo sa tayo. Marcos Romualdez Rizal! Taong bayan ng Romualdez! Marcos Romualdez Rizal! Tuloy ang daluyon sa September 31. Mananagot at siya hiningil tayo. Marcos, alis dyan! Thank you, sir. Hi Sir, Dayan Villarpo from Radyo Pilipinas. Sir, sa isang interview, sinabi niyo na kayo ay umaatras na ng suporta sa Pangulo at isa po ba sa dahilan ay dahil hindi nabigyan ng pwesto o posisyon bilang direktor sa PCSO ang anak niyo? Mabuti tinanong mo yan. Nung magkatapos ang eleksyon, ikwento ko na lang paano naging presidente itong BBM. Tinawag ako ni Senator Amy Marcos, Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bongbong? Dahil tinaya lang, sabi niya. Yes, tawagin mo muna ang leader sa North. Meron akong i-explain sa inyo ako. I will call them, but I will use your name because you're the president of Bayos League. Tinawag nila sa bahay nila, dumating mga congressman, governors, mayors. Sabi ni Senator Amy, thank you for coming so we could start the early campaign of Bongbong for Vice President dahil denial siya, sabi niya. But Manong Chavit sa plan, Manong, can you please tell us your plan? Okay, ako. Alam natin lahat, napakalakas ni Sara ngayon, walang kalaban. Now, gusto mo Vice President, mag-campaign na tayo maaga. Pag-file ka ng Vice President, marami kang mga kalaban dyan. Kung si Sara, kung sa Presidente, wala ka rin laban at the time. So, ang suggestion ko, mag-file muna tayo for President para pag nag-file si Sara, you slide down for Vice President, protected ka na, and I deliver it to talk to Mayor Inday Sara na ikaw ang Vice President, protected ka na. Palakpakan na sila. Thank you, Manong, sabi yung okay, COVID pa, bawal pa lumabas. Nakahingi ako ng permit. Meeting, kunti lang ang pwede. Hindi pwede malaking meeting. Ang ginawa ko, being the president of the Bayos League, regional. Kaya humingi ako muna ang pamanhin at patawad sa mga mayors na kinausap ko na nakumbinsi. Dahil parang nambudol tayo. Alam mo, sabi ni BBM, Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ko noon, malaman na ako sa mayor. Ngayon, puro mayors ang nilimit natin. Region by region, region by region, region by region. Pinasyaran namin lahat ang region. Wala siyang gastos. So yun, ang totoong nangyari. Hindi nila mapagkailaya ang daming tao sa meeting. So sir, may tampo po kayo kay Pangulo? Ano no? Ang ayaw ko lang na ginawa niya, alam nyo, hindi ko inintindi ba insulto ginawa sa akin. Nagpunta kami sa Japan, bago labas lang. Sa presidential table, dinensyon niya lahat. Si Sandro, Dad, Manong Chavit is here. Ginunod niya, oh. Hindi niya pinansin. Ang mga overseas workers, bastos naman ng presidente yan, sabi niya. Oh, nagtampo ba ako? Hindi. Yung sinasabi mo na pinapasok ko sa PSO, director lang.
Dahil chairman ng PCSO yung kapatid ko noon. Anak niya yon, director lang. Oo, ang dami naman yan eh. Sabi naman ni Special Assistant to the President Nagdameo, sigurado na yan, Manong. Sinabi ng Presidente, sigurado na yan. Isa-isa may na-appoint na director, umiiyak yung bata. Sigurado na yan, sigurado. Tapos, di na sumasagot, yung sekretary niya. Nagkita kami, yung sekretary niya, tinakpan na yung mata. Wala naman tinupad. Nagalit pa ako, hindi. Direktor lang. Ang laki na tulong ko sa kanya, hindi siya presidente, kundi dahil sa amin. Bakit ako galit? Bakit ako nanginig sa kanya ngayon? Nung pinalis natin ang mga bases dito sa Pilipinas, it was approved by the Senate. Pagpunta niya sa States, pinabalik niya lang, dinagdagan pa. At para tayong dinadala sa kumunoy. Alam niya na magkakagera ang China and Taiwan. Sabi ng China, we never invaded any country but Taiwan, we have to get it because it's ours. Binigyan sila ng 5 years. Ang Amerika, wag, laban tayo. Pag kayo bumayag, laban tayo. Pagkagaling ang presidente natin doon, binigay kagad ilang beses. Ang dami. Kung matuloy yung away nila, sino bubugin? Tayo. Ang ngayon, iniinis pa niya ang China. Anong laban natin sa China? China is our neighbor. China is our friend. China is helping us a lot. Mabuti nga. Tubig lang kinakanon nila eh. May karapatan din sila doon dahil ang dami nag-reflect. Hindi lang tayo. Vietnam at ibang country. It should be diplomatic. Kausapin niya lang. Sosyo na lang tayo dyan. She should stay neutral as a leader. She should stay neutral. Bakit tumampi agad? Di pinapahamak tayo. Naghahabol pa. Ano yun? Sir, last na on my part, kayo po ba ay makikilahok o magbibigay ng suporta sa rally sa September 21? Hindi, dahil ba nagpaparali yung mga iba, mga partilis eh, politician din sila eh. Dapat yung mga kabataan lang, suportahan natin. Pero kung may mga politician at mga partilis, hindi pwede. Para sa akin lang. Thank you po. Magandang hapon po, Elijah Bonzo from Billionaire News Channel. So sa kasalukuyan po ay pinamumunuan niyo po yung Louis Chabot Simpson o LCS Group of Companies na sa kasalukuyan po ay may 12 kumpanya. At ngayon po, ayon po sa mga pagsusuri na pag-alaman din po namin na konektado po ito sa isang construction firm na Satrap Construction Corporation na parang binaligtad lang po na partas na ibig sabihin daw po ay provincial governor. At for context din po, base po sa datos po ng DPWH, nakakobra po ito ng 62 public works sa Ilocos Sur mula 2016 to 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. So, for clarification lang po sir, ano po ang connection ng Simpson family sa Satrap Construction? Mabuti nyo. 10 years daw. Nakasungkit daw ako ng 2 billion. 10 years. Eh, wala pang isang taon nasa 2 billion na. 10 years. So, ibig sabihin, maraming project yan. Kung totoo man yan. Inaamin ko. Sabi niyan, tatay ko, engineer, contractor. Bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang ginamit namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan. Pero pa-inspect nyo lahat ng project ng Satrap. Pag meron katiwalian, pakukulong ako. Thank you po.
balikan ko lang po yung ano ko tanong. Yung mention din nga ng mga kabataan talaga yung mangunguna sa revolusyon at ngayong magkakaroon sa ng rally by September 21. Pero paano po yung mga kabataan, sir? We know naman po na marami na ngayon yung infiltrated po ng mga leftist organization. Kung baga nag-rally sila, hindi naman about corruption, kundi about Dutertes. So paano ito, sir? Mahaluan ba yung layunin natin, hustisya? Mababago ba ito under Marcos government po? Hindi, magano muna sila bawat eskwelahan. Bawat eskwelahan magprotesta. Tumayo sila bawat eskwelahan. Dahil mag-usap-usap sila, pagkita-kita sa isang lugar, minsanan lang. Hindi yung araw-araw na nagkakawawa mga kabataan pa ganyan. So mag-usap-usap muna sila, mga leaders bawat university, mga colleges, magbalitaan. Then once and for all, makita-kita na lang sila, suportahan natin sila. Dahil kinabukasin na ito. Sir, karamihan kasi sa kanila hindi korupsyon yung pinaglalaban, kundi papagsakin yung mga Duterte. Ang lalo na yung gobyerno, sir. Wala akong kinakampihan. Kung yun ang ibig sabihin. Hapon po, Governor. Two questions lang po. Noong 2022, kita naman ng buong bayan na isa kayo sa mga solid na Ilocano na talagang nag-push para tumakbo si Ferdinand Bongbong Marcos. Ngayon sa nangyayari ngayon, ano po ang masasabi ninyo at may papayo niyo sa Pangulo sa nangyayari ngayon sa bansa natin? Pangalawa po, bilang isang Ilocano, ano po ang may papayo ninyo sa mga nagsasabing solido pa rin daw po ang Ilocos para sa mga Marcos? Salamat po. Kasi tungalingan yan. Wala nang solid north dahil nakikita. Ilang dekada na silang presidente. Pare-pareho kami negosyo, tobacco producing provinces. Bakit ang Ilocosur from the poorest to the fifth richest now in the country? Bakit Ilocos Norte nasa ilalim pa rin? Kami tinutulungan namin ang mga partners namin, libre lahat ang equipment. Magpunta kayo ngayon sa Ilocosur, lahat ng ospital libre. Libre lahat. Sa Ilocos Norte, wala yan. Sa Ilocos Norte, nasaan sila? And we are the 6th fastest growing economy sa buong bansa. So naglilingkod kami. Yung balat nila na dynasty, on record, tumakbo yung kapatid ko, kinuntra ko ayaw kong dynasty. Ako ang kuuto ng anti-dynasty, dapat may batas. Tumakbo ang congresswoman, kinuntra ko, pumunta yung mga tao sa bahay, talaga ba hindi namin bubuto ang kapatid nyo? Huwag nyo ibuto, dahil kung ibuto nyo, wala nang maniniwala sa akin. The most important, credibility. Kung anong pangako mo sa tao, yun ang gawin ko. So, ulit, yung kapatid ko, isang babae, tumakbong mayo, kinuntra ko rin. Ayaw ko. Pero lahat ng pinaupo ko, congressman, mayor, lumaban, kalaban ko. So, anong gagawin ko? Dipinayagan ko na yung mga kapatid ko, dahil alam ko matino, ngayon kami ng pinakagandang mayaman sa buong bansa. Ang tao, matatalino na kayo, mga skibe, pero ka, bayaran mo, hindi ka bubuto. Kung dynasty ka man, madali kang matumba kung kurap ka at hindi mo alam alagaan ang iyong kababayan. So, irrelevant na yung dynasty. Dahil nung araw ang dynasty, masama yan dahil takot ng tao, nababayaran ng tao. Ngayon, matatalino na po tao. So, irrelevant yung dynasty. Governor, magandang hapon, may Kuyagay from RMN D6M. Gusto lang mabalikan kung ano ho ang parang nagtulak sa inyo kung bakit nagsasalita ho kayo ng mga ganito, particular na sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano yung nagtulak po sa inyo? Yun nga, paghamon-hamon niya sa China, dapat diplomatic. Anong laban natin sa China? Ipapahamak lang tayo. Pasalamat na nga tayo.
tubig lang tirakan nyo sa mga barko natin na mga nagpupunta ron. Governor, dun sa... Babenta nga sila tubig. Governor, dun sa pinanggit niyo kanina about sa mga flood control projects sa Ilocos Norte, can you back this up with pieces of evidence? May mga dokumento ho ba kayo? May mga katibayan ho ba kayo para sabihin na ito mga binanggit niyo kanina? May nagsabi na sa akin, kaya nga sinasuggest ko sa mga ICI, Independent Commission on Infrastructure, unahin ang Ilocos Norte. Unahin lang. At ipaalala kay Presidente na involved din sila sa flood control. At hindi demanda ng tao ngayon at binibintangan mga diskaya, sila rin ang contractor nila. Go, handa na rin ba kayo na pang-make decisions ngayon din, nagsasalita na kayo about sa flood control project, handa na rin ba kayong ilabas o ibunyag na rin ang pang mga issues like for example yun sa mga sabungero, issue ng sabungero, missing sabungero like that? Yung tell all, pwedeng lahat na ng mga katiwalaan o mga nangyayari sa ngayon ay kaya nyo na rin pong itong ibunyag. Sinabi ko na kanina, magagandang batas natin, ang implementasyon ang hindi maganda. Sino nakukulong? Yung mga walang pera, yung mga mahirap lang. Nakaparking fee nga, nagdemanda 10 taon na, di ba bakit sa Busman? Nakaparking fee. Nasubukan ko na, hindi ko lang sasabihin kayo, nasubukan ko na nag-testify sa Busman. Siguro sa susunod sabihin ko kung gaano ang sistema, mga justices natin. Gov, good afternoon. Joel Pelenyo po from DWIC. Gov, naniniwala mo ba kayo na iimbestigahan ng ICI ang mismong lalawigan ng Pangulo, pang Region 1? Yan, di ako sigurado, pero dapat imbestigahan nila. Pero mabubuting tao to, the point. Kaya hinahamon ko sila, unahin nila yun. Huwag na silang lumayo pa. Sa tingin niyo po, Gov, bakikigyan kayo ng ICI? Sa hamon po ninyo? Mabubuting tao to. Dapat magbigay ng utos si Presidente para pumunta sila ron. Pero, Gov, lugar ka sa Presidente, baka matakot sila. Ikaw na nagsabi nun, hindi ako. Ano po yung mas paniniwalaan natin na resulta kung sakasakaling magkaroon na ng recommendation ng Senate and ang ICI? Ano ang mas mapimpang sa inyo? Ang Senate investigation o ang ICI? Well, sa Senate and Congress, majority always win. So, wala tayong asahan dyan. Kaya nga ako nandito ngayon na nag-aapela ng mga kabataan na lang ang magreklamo. Walang mangyayari dyan, puro investigasyon. Tingnan nyo ngayon, investigasyon. Kahit na naman ang jury mo committee. Last question, Gov. May magbabago ba sa Kongreso ngayon, sa Kamara? May magbabago po ba? Matitigil na po ba yung talamak na 100 billions of corruption sa flood control projects sa pamumuno ni Congressman Boji D? Hindi ba na-approve ang budget? Tanggalin din na lahat ang multo ron. Dahil karamihan nakalagay sa budget, ghost project, tapos na. Kung hindi na tatanggalin yung multo ron, nandun pa rin. Okay. Thank you, Gov.
Joseph po from Manila Bulletin. For clarifications lang po, you seem to be not satisfied with the change in leadership in the Congress and also with the ongoing Senate investigation. So first question is, bakit po hindi kayo satisfied? Second is, mayroon po ba kayong konkretong solusyon na magagawa para ma-address to? And third is, nung sinabi niyo po na dapat tanggalin yung mga korap, gusto po namin malaman from you, sino-sino po yung tinutukoy yung korap, sir. Thank you. Dahil daw po may conflict of interest. So sabi po ni Chair Garcia, pwede pong ma-anti-graft and corrupt practices kasi pinagabawal nga po iyon. Magkakaroon ng interest lalo pa at may maaaring mabangga na interest ng publiko sa pamahalaan. So ready po kayo na harapin po yung mga inspection sa project, pero ano po ang response nyo patungkol po dito if ever man po na may umarangkadang ganitong issue? Oo, ang marami na-appoint na nagbibitaw muna mga ari-arihan, mga pwesto. So, ganun lang yun. Bawal kung nandun ka pa rin. Conflict of interest. To show you one example, when I was young, I was the biggest trader of tobacco in the entire North. Nung na-elect akong governor, binitawan ko ang magandang negosyo dahil doon ako kumita ng gusto. Ang Virginia Tobacco ay ano ng Amerika yan? Sarili nila. Walang iba. Hindi smagin lang ni Harris Collier yung buto ng Virginia Tobacco. That's the main ingredient of cigarette. Pero so ako yung pinakamalaki trader. Nung na-elect akong governor, nagbitaw ako. Dahil hindi ko na pwede tawaran yung farmer. Kailangan patasin mo ng presyo para makinabang ang farmer. Yun ang delikadesa. Pero how about po sir ngayon na may mga relatives pa rin po kayo na nakaupo, then may mga projects pa rin pong hawak yung contracting firm nyo? Ano po ang... Totoo yun. Kung tingnan mo yung opisyal ng SATRAC, wala na akong pangalan doon. Dahil nag-divest ako. Kailan po? Ngayon pwede na akong bumalik, wala akong pwesto eh. Negosyo namin yan, tatay ko pa, negosyo na yan. Anong pamimigay ko sa tao? Ako po, Ilocano ng Diburipot. Namimigay ko ng pera. Anong ibibigay ko kung di ako maghanap buhay? Hindi naman ako nagnanakaw. Okay po. So, sinusunod ko lang yung batas. Divest ka, divest ako. Pero sir, may mga relatives pa rin po kayo nakaupo. So, medyo conflict of interest pa rin doon. Conflict of interest kung meron sarili sila, ganun din. Kung may sarili silang construction. Oh, sige po, thank you. Hello, good afternoon. Gov, Nochigakas po, DCRH. Sa tingin niyo po ba, walang alam ang Pangulo dito sa mga nangyayari sa Kongreso, yung mga budget insertion? Sa tingin niyo po ba, bulag siya dito o wala siya nakikita at nakalusot itong mga ganitong problema ng 2025 budget? Sino? Si PBBM. BBM. Kung di niya alam, wala siya kwentang presidente. Hindi niya alam. Anong klase presidente ang hindi niya alam? Siya ang unang tumitingin. Siya nagmamando sa Senate, siya nagmamando sa Congress. Okay, kasi Governor, yung problema kasi ang nakapokus talaga sa corruption 2022 until present. So parang gusto nilang i-connect sa past administration yung corruption. Ano po ang comment niyo po dito? Lahat ng administrasyon may korupsyon eh. Bakit niya tinuloy? Bakit nila tinuloy?
Kung totoo yung sinasabi niya, binibintangan niya yung mga past administration. Eh nung siya umupo, hininto na niya. Kung delikadesa siya, oy, may diferensya to, pag nanakaw to, hintuan natin to. Dapat gano'n. Tinuloy-tuloy niya eh. 3 taon na, sakala niya papansinin. Anong kwentang presidente yan, di niya alam? Hindi dapat maging presidente, hindi niya alam nangyayari sa buong gobyerno. And last on my part, Gov, sigurado na po ba kayo na unahin sa investigasyon yung Ilocos Norte? How about doon sa Leyte? Ay sa kanyang pinsan na si dating Speaker Romualdez, yung ganitong flood control anomaly. Unahin lang ang Ilocos Norte, tapos punta sila sa Bicol. Mas marami doon kay Saldico. One last question na po. Hello po, Gov. Hello? Hello? Yan. Ang question ko po, kung ang mga diskaya po ang may hawak ng ilang mga proyekto sa Ilocos Norte, sa tingin niyo po ba naisip ni Pangulo ito bago buksan ang flood control projects? At ito nga po rin po, ngayon po ay nag-a-attend po ako ng mga Senate hearings, nasusubaybayan ko po. Binigyan po ng DOJ ng pagkakataon na sumailalim sa witness protection ang mag-asawang diskaya. Sa tingin niyo po ba nanganganib ang kanilang buhay? Maaring magbago ang kanilang mga testimonya? At bakit pilit pinababanggit po ang 2016 previous po? Sila pinakamadaling kumuha. Mahirap po. Nasa construction kami nung araw pa. Mahirap kumuha dahil bidding yan. Pero kung may connection ka, madali. Sila, ang lakas nila. So, ibig sabihin, may nagpo-protect sa kanila, may nagbibigay. Mali, magbabago po kaya ang kanilang testimonya po with the Senate hearings, itong mag-asawang diskaya po, dahil nasa ilalim na po ng DOJ. Kung bigyan sila ng protection, kailangan magsabi sila totoo. Hindi sila mamibili kung sino binigyan nila. Nagpangalan na, ilan lang. Ang dami nilang proyekto, dapat lahat. So sa tingin niyo po, selective po ang sinasabi ng mag-asawa dahil hindi po nila na ibabanggit ang Ilocos Norte. Selective. Salamat. Yun lang gusto nilang sabihin. Kaya hindi dapat protektahan kung gano'n ang sistema. Oh, last question. Total, may susunod pa. May inaantay lang ako mga ibang ebidensya. Ebidensya pa. Go. Kami na magtatanong mo. Oh. Last question, go. Last ma'am. Can we have the microphone? Go. Si Kerry. Malinawan, go. Magandang hapon po. Hello. Magandang hapon po, Governor Chavez Singson. Saludo po sa iyong prangka at tapat na pagpapahayag sa sambayan ng Pilipino. And natutuwa po kami bilang mamamayang Pilipino for your courage to face the nation this afternoon. Kasama po ang ating nirespeto din. Although retired na po sila, ng mga matataas na naging general ng Armed Forces of the Philippines, General Delfin Lorenzana, General Hermogenes Espinosa. Nirespeto po namin ito at bumalik loob kaming mga rebelde sa CPP, NPA, NDF during their time sa panahon ng former president. Kaya nabuhay po si Eric Go. We respect your call that the peaceful revolution against corruption must be led by the youth. Respetado po namin yon, Go. Pero ang direkta naming tanong, malawak din po ang galit ng mamamayang Pilipino sa darating na September 21, ibubuhos po nila ang galit nila. At iba't ibang kulay ng politika, ideolohiya at organisasyon. Subalit isa po ang common agenda. Tutuliksain at kukondinahin
ang malawakang panunumbalik at malubha ng paglaganap ng pandarambong at korupsyon sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez. Ano po ang inyong magiging opinyon kung mananawagan ang iba't ibang sektor at mga grupo sa mapayapang pamamaraan, ngunit puno ng paninindigang ipinapanawagan ang punong kriminal na pananagutan ay dapat magmumula kay Marcos at kay Romualdez kasunod ng paniningil sa kanilang mga tauhan upang magkaroon ng aral ang kasaysayan at karanasan na hindi natin papayagang maulit at manunumbalik at lalaganap lamang ng paulit-ulit by the generations ang korupsyon. And we will be on the streets peacefully. Are you joining, Gob? Or are you, what is your opinion? Ako, iba ang gusto ko, pero kung yun ang kagustuhan ng karamihan, wala akong objection. So tuloy kami, Gob. Tuloy ang September 21. Tuloy ang paninindigan ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Governor Chavez Singson. Salamat po. Maraming po salamat sa inyo lahat. Ayun. Mangyari po sanang magantay tayo. Isa-serve po nila yung pangmerienda po natin. So yun Salamat po. Sir G. Salagar. Si Ka Eric na po yung nagtanong.